Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel, and for today's video, samahan niyo po ako at magpapalit po ako ng engine oil at gear oil para dito sa aking Easy Ride 150P. So yung procedure na susundin ko po rito, magpe-paste lang po ako sa owner's manual. Kasi po, kung titignan natin yung kanyang owner's manual, sabi dito, replace the engine oil for the first time after 300 kilometers of travel, and then replace it every 1,000 kilometers of travel. So, yung una, 300 kilometers, tapos every 1,000 kilometers na. Ito pong aking motorsiklo, naka 297 kilometers na po ito. So, para sa akin, pasok na siya. Pwede na akong mag-change oil. At yung gagamitin ko rin pong langis, ay yung ganitong klaseng mga Honda scooter na fully synthetic. So dito sa ating manual, ang nire-require niya na oil ay SAE 10W30 na mga 4-stroke engine. So tamang-tama po ito dahil ito ay 10W30 for 4-stroke engines. Tapos para naman po dun sa quantity, kasi alam ko marami rin pong nalilito. Kahit ako po nalito kasi dun sa ating manual, ang sabi niya 0.6 or 600 ml. Pero nung tinignan ko naman po yung dipstick niya, may nakaprint po rito, nakalagay dyan 0.7 or 700 ml. So sa tingin ko, ang gagawin ko na lang dito, lalagyan ko siya ng 600 ml. And then mag-check ako sa dipstick yung kanyang level na handito sa upper limit. Dadagdag lang ako ng dadagdag hanggang mapaabot ko dun sa upper limit. And then pagdating naman po dun sa gear oil, ang sabi naman po ng ating manual, replace the gearbox oil for the first time after 300 kilometers of travel. And then once every half a year or 3,000 kilometers. So para naman dito sa mga oils, so itong engine oil at saka itong gear oil, wala po akong maibibigay uli na link since again galing lang po ito dun sa supplier namin sa motor shop. Pero mag-search na lang po kayo online or pwede rin kayong tumingin sa mga motor shop na malapit sa inyo. At nag-decide din po ako na Honda yung gamitin ko for the first time. Actually, ang talagang iniisip ko po sana dito ay yung Pertua. Kasi sa mga 4 wheels ko po, puro Pertua po yan ever since. Kaya lang dito po sa motorcycle, kasi nga 'di ba yung mga GY6 na engine originally from Honda yan, tapos in-acquire lang ng China. So naisip ko Honda oils muna yung gamitin ko para may comparison ako later on, kasi bala ko yung first change oil hanggang dun sa 1,000 kilometers na second change oil, ito rin yung gagamitin ko. And then para sa 2,000 kilometers, gagamitin ko na yung preferred ko na lang na Pertua para lang meron akong base for comparison. So tara po, samahan nyo ko at gawin natin to. Nahandito yung kanyang drain plug. Luluwagan ko yan gamit yung 17mm na socket para ma-drain ko lahat ng oil. Tapos tatanggalin ko rin yung parang strainer dito sa kabilang side. So dito sa kabilang side niya, merong parang bilog na cap dito yan. So dyan nakalagay yung kanyang strainer. At sabi rin sa manual, every time na mag-change oil tayo, kailangan nating tanggalin yung strainer dyan at linisin bago tayo mag-fill ng bagong engine oil. Tapos para naman dun sa kanyang filter, so dito naman siya sa kabilang side makikita, walang nakasulat sa manual kung ilang kilometers bago tayo magpapalit niyan. Pero sa kasa, ang sinasuggest nila, every 5,000 kilometers. So, medyo matagal-tagal pa bago tayo magpalit niyan. So, ngayon, tanggalin ko na yung kanyang engine oil.
itong strainer niya, lilinisin ko lang to gamit itong mga CVT cleaner or brake cleaner. Pinatulo ko ito at saka yung drain plug sa kabila ng nasa 15 minutes. At yung strainer na to, nalinis ko na rin. So ibabalik ko na siya. Pag hinigpitan nyo to at saka yung drain plug sa kabila, alalay lang kayo. Hindi yan dapat hihigpitan ng sobrang higpit kasi malulus thread yan eh. Ganun lang. So dito, huwag sobrang higpit. Pwede na yan. Sinukat ko yung nakuha kong oil at lumalabas na eksaktong 600 ml siya. So nagmamatch yun doon sa owner's manual natin na 600 ml. Kaya lang, dadagdagan ko pa rin yan. Kasi nung bago ko tanggalin yung langis, sinukat ko dito sa dipstick. At lumalabas, yung oil niya nahandito sa dulo o nasa low limit. Ang sabi kasi doon, dapat nahandito sa high limit yung ating oil. So siguro, simulan ko muna to ng 650 ml. Tapos kung kulang, dadagdagan ko na lang para ma-reach ko, pagka nag-dipstick ako, ma-reach ko yung high limit niya. Halos 700 ml yung nailagay ko. Pero okay lang yan. Check ko na lang sa dipstick. Pag check natin sa dipstick, punasan lang natin ng tissue or paper towel para sure na tuyo siya. Tapos, isushoot lang natin. Hindi na kailangang i-thread. Eksaktong-eksakto siya dito sa high mark o high level niya. So yung nailagay ko rito, almost 700. Pero safe to say siguro, pwede tayong maglagay dito ng 700 ml. Okay na yung change oil natin. Dito naman tayo sa kanyang gear oil. Dito yung drain plug para sa gear oil at dito naman tayo magsasalin. So yung mga tornilyo na yan, kailangan natin ng 12mm na socket wrench. So kung titignan natin, malinaw pa yung kanyang gear oil. So hintayin ko na lang matapos yung tumutulo pa dyan. Tapos kargahan ko na.
Again, pagka hinikpitan nyo itong drain plug ng gear oil, hindi kailangan sobrang higpit. Okay na yan. Tapos yung gear oil na ilalagay ko, again, galing ito sa Honda. Tapos nga pala, according dun sa ating owner's manual para sa Easy Ride 150P, yung capacity ng gear oil ay 110 ml. So itong nabili ko, 120 ml. Uubusin ko na lang ito. Okay lang yung kahit sobra ng konti. So ganyan lang po yung ginawa kong pagpapalit ng engine oil at gear oil para dito sa aking Easy Ride 150P. So kung owner po kayo ng Easy Ride 150Q, FI, or P, katulad dito sa akin, alam kong marami sa atin ang nalilito kung ilan ba talagang ml ang kailangan nating isalin na engine oil. So sana po may natutunan kayo sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!